Ito ang kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Benigno Noynoy Aquino III. Bakit palagi siyang bigo sa pag-ibig? Umabot nga ba ng 20 ang kanyang naging nobya, ngunit walang pinakasalan? Sino ang kanyang pinakaminahal? Sino ang dumurog ng labis sa kanyang puso? Kilalanin natin ang chickboy na Pangulo ng Pilipinas. Tara alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mababasa at mapapanood din sa iba't ibang online sites at articles. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Number 1. Corina Sanchez. Si Corina Sanchez ay kilala bilang isang batikang news anchor. Ang kanilang relasyon ay tinatalang nagsimula noong huling bahagi ng 1980s hanggang unang bahagi ng 1990s. Mas bata siya ng 5 taon kay Noynoy. Naging maayos ang paghihiwalay ng dalawa at naging magkaibigan na lamang. Hindi klaro kung ano ang dahilan ng kanilang hiwalayan, ngunit sinasabing ito ay dahil mas focus ang dalawa sa kanilang career. Ikinasal si Corina sa politiko na si Mar Rojas noong ika-27 ng Oktubre 2009 at nagsilbi bilang isa sa mga sponsors ng kanilang kasal si Noynoy. At bilang patunay sa pagiging mabuting magkaibigan ng dalawa, naging running mate din ni Noynoy si Mar Rojas para sa 2010 elections. Noon ay tatakbo sana bilang Pangulo si Mar, ngunit nagbigay daan siya ng magdesisyon si Noynoy na tumakbo bilang Pangulo at nagdesisyon na maging running mate na lamang nito. Hindi siya pinalad sa pagka-vice-presidente. Matapos ang 1 taon ng pagiging Pangulo ay itinalaga ni Noynoy si Mar bilang Secretary ng Department of Transportation and Communications. Number 2. Maricel Morales. Si Maricel Morales ay isang actress at dating beauty queen. Sinabi niya noong taong 1998 habang nasa shooting siya ng Talahib at Rosas 2 kasama ang aktor na si Joco Diaz sa Hacienda Luisita sa Tarlac, isang lupain na pagmamay-ari ng pamilya ni Noynoy Aquino. Ang lupain ng Hacienda Luisita ay mayroon sarili nitong mga issue ukol sa distribusyon ng mga parte nito sa mga magsasaka. Isang kondisyon na nakasaad sa batas mula pa nang makuha ito ng ama ni Cory Aquino na si Jose Cojuangco noong taong 1957. At mas kilala pa ito sa madugong nangyari sa pagpoprotesta ng mga magsasaka noong Nobyembre 2004. 7 ang namatay, tinatayang 121 na katao ang nasugatan kasama na ang ilang matatanda at mga bata at nasa 133 na katao ang inaresto at kinulong. Pagbabalik sa kwento ng maikling ligawan na nangyari kay Noynoy at Maricel Morales. Noong 1998 ay kasulukuyang nagtatrabaho si Noynoy sa kanilang family business na sugar refinery sa Hacienda Luisita at isa pa lamang siyang congressman noon. Ayon sa kwento ni Maricel, ay madalas siyang bisitahin ni Noynoy sa set at ilang beses na rin silang naghapunan sa hacienda. Isa daw gentleman si Noynoy at minsan ay nagpapadala pa ng pagkain sa kanyang bahay sa May Angeles City, Pampanga. Bagamat nanatili ang kanilang komunikasyon, ng 4 hanggang 5 buwan ay walang nagbungang pagmamahalan dahil ayon na rin kay Maricel ay in love na siya noon sa action star na si Ace Espinosa na kanyang pinakasalan taong 2003. Taong 2007 ay tumakbo at nanalo si Maricel sa pagiging councilor ng Angeles City, Pampanga. Number 3. Barbara Milano. Si Barbara Milano ay kilala bilang isang sexy actress turned politician. Taong 2000 nang magkaroon ng relasyon sina Barbara at Noynoy na madaling natapos sa kalagitnaan ng taong 2001. Bigla na lamang daw silang nawalan ng komunikasyon marahil dahil sa trabaho nito. Inilarawan niya si Noynoy bilang maalaga, simple at low profile na parang hindi anak ng dating Pangulo. Inamin niya mismo ito nang ma-interview siya ng sikat na actress/host na kapatid ni Noynoy na si Chris Aquino sa TV show na The Buzz noong 2002. Taong 2004 ay tumakbo at nanalo bilang konsehal ng Talavera, Nueva Ecija si Barbara. Aniya ay si Noynoy ang naging inspirasyon niya sa serbisyo publiko. Noong mga panahong magkarelasyon pa sila ay hindi daw siya inaanto kapag kausap ito hanggang madaling araw at ang madalas nilang pag-uusapan ay ang politika at serbisyo publiko. Puro magagandang salita at paghanga ang binanggit ni Barbara sa kanyang mga post at interview nang yumao na si Noynoy noong Hunyo 2021. Number 4. Bernadette Sembrano. Si Bernadette Sembrano ay isang sikat na broadcast journalist. Ang relasyon nila ni Noynoy ay nagtagal ng 1.5 taon. Natapos ito taong 2003. Ang dahilan ng kanilang hiwalayan ay ang pagiging masyadong busy nila sa kani-kaniyang career.
Ika-8 ng Hunyo 2012 ay pinakasalan ni Bernadette si Emilio Aguinaldo IV, ang great-grandson ng unang Pangulo ng Pilipinas. Number 5. Shalani Soledad. Si Shalani marahil ang pinakakilala sa mga naging karelasyon ng bachelor na Pangulo. Hindi din kasi maikakaila ang artistahin nitong ganda. Hulyo 2005 unang nagkita si Shalani at Noynoy. Kasalukuyang nagtatrabaho noon bilang reporter si Shalani para sa UNTV at in-interview niya si Noynoy bago ang State of the Nation Address o SONA ng nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Natatandaan daw siya ng nooy congressman pa lamang na si Noynoy dahil wala daw kinalaman sa SONA ang tanong ni Shalani. Taong 2008, bandang 9 p.m. ay muling magkukruz ang kanilang landas sa Alfredo Steakhouse sa Quezon City. Nakipagkita noon si Noynoy sa iba pang mga politiko mula sa Valenzuela City. Kasama na dito si Shalani na noon ay kasalukuyang naninilbihan bilang isang councilor ng Valenzuela City. Nagpalitan sila ng cellphone number ni Shalani. Kinabukasan ay nakatanggap ng text si Shalani kay Noynoy at tinanong nito kung maaari ba siyang tawagan. Ngunit kumakain noon ng hapunan si Shalani kasama ang kanyang pamilya kaya sinabi niyang maya-maya na lamang. At nang tumawag na nga ito ay tumagal ng 3 oras ang kanilang unang pag-uusap. Sa madalas na pag-uusap, pagkain ng magkasama at pagsisimba sa Baclaran Church ay tuluyan ng nagkahulugan ang dalawa. Sa unang date nila ay nanood sila ng pelikulang For the First Time sa SM Center Valenzuela noong ika-28 ng Hulyo 2008. Minsan daw ay nagbitiw pa ng matinding pick-up line si Noynoy nang sabihin nitong kaya pala ako milagrong nabuhay para makilala ka 20 years later. Isang reference ito sa tinamo niyang tama ng bala mula sa mga rebeldeng sundalo na nagsagawa ng kudeta laban sa kanyang ina na kasalukuyang Pangulo noong panahong iyon. 20 years ang agwat ng kanilang mga edad. Agosto pa dapat sila magiging formal na magkarelasyon, ngunit pinaniniwalaan nila ito bilang ghost month kaya naman ay naging formal ang kanilang pagiging magkasintahan noong ika-5 ng Setyembre 2008. Tumulong din si Shalani na mangampanya para kay Noynoy noong tumakbo ito sa pagkapangulo noong 2010. Ngunit pagdating ng Nobyembre 2010 ay kinumpirma ng kapatid ni Noynoy na si Bolsie Aquino na hiwalay na ang dalawa. Hinala ng mga tao ay hiwalay na ang dalawa bago pa ito i-anunsyo ni Bolsie. Ang kanilang paghihiwalay ay hindi dahil sa kumalat na espekulasyon na mayroong third party o dahil sa agwat ng kanilang edad. Sila ay maayos na naghiwalay sa Alfredo Steakhouse sa Quezon City kung saan una silang nagpalitan ng numero. Ang dahilan ay ang busy at hectic nilang mga schedule. Matapos ang kanilang hiwalayan ay nagkaroon ng panandaliang showbiz career si Shalani bilang co-host ni Willie Revillame sa game show na Wheeling Willie at Wheel Time Big Time mula 2010 hanggang 2012. Ika-22 ng Enero 2012 ay pinakasalan ni Shalani si Pasig Congressman Romulo na inimbitahan naman si Noynoy sa kanilang kasal ngunit hindi ito nakadalo. Number 6. Barbie Palagos. Ika-9 ng Oktubre 2009, lumabas ang isang report. Ang larawan ni Noynoy na kasama ang isang babae na nagngangalang Barbie Palagos. Magkasama daw na naghapunan noon si Noynoy at Barbie sa Nuvo Restaurant and Wine Bar sa Greenbelt, Makati. Naging issue ito dahil hindi pa napapabalita ang hiwalayan ni Noynoy at Shalani noong mga panahong ito. Nang tanungin naman si Noynoy ay sinabi niyang, yung nakasama ko doon, hindi na yata kami magkikita muli dahil ayaw niyang center of attention siya. Dagdag pa niya, I will appeal to all of you. Do you think anything can happen if I am in a fishbowl? I'll inform you if there are any changes. But at this point in time, priority has to be matters of the state. Ilan sa mga nag-iimbestiga ang nagsabing hindi Barbie Palagos ang pangalan ng babae, kundi Barbie Paragas. Wala itong Facebook profile. Pero sinasabi sa LinkedIn resume nito na siya ay graduate ng Civil Engineering sa De La Salle University at mayroong master's degree dito mula sa University of the Philippines. Ang balita at haka-haka ng kanilang relasyon ay bigla na lamang naglaho. Nanatiling misteryo ang babaeng sinasabing kadate niya noong araw na iyon.
Number 7, Liz Uy. Si Liz Uy ay dating nobya ng aktor na si John Lloyd Cruz. Naging stylist siya ni Noynoy nang maging pangulo ito ng Pilipinas. Ang kapatid ni Noynoy na si Chris Aquino ang nagmungkahi na maging stylist ng kanyang kuya ang kaibigang si Liz. Nobyembre 2010 ay inanunsyo ng host na si Boy Abunda na si Noynoy at Liz Uy ay nasa getting to know each other na. Nang ma-interview naman si Noynoy na nooy 50 years old na ng isang news anchor na si Jove Francisco mula TV5 kung may nararamdaman ba siya para sa 28-year-old niyang stylist na si Liz Uy, sinabi niyang na-realize niyang may nararamdaman siya para kay Liz Uy bago ang kanyang state visit sa Estados Unidos noong Setyembre. Aniya ay nadiskubre niya kung gaanong kaganda ang pagkatao ni Liz sa isang partikular na pag-uusap nila at humanga siya sa paraan ng pagdala nito ng kanilang pag-uusap. Kinlaro naman niya na noong nangangampanya ay wala pa silang relasyon ni Liz dahil nakapokus siya sa kampanya at mayroon siyang ibang nobya noong panahon na iyon at sinusubukan niyang patatagin ang relasyon na iyon. Hindi naging opisyal ang kanilang relasyon at bigla na lamang namatay ang balita ukol dito. Sinasabing dahil napangungunahan ng buong bansa ang buhay pag-ibig ng Pangulo kaya walang nagbubunga sa mga ito. Number 8, Maria Elena Lopez. Si Maria Elena Olen Lopez ay malayong kamag-anak ng politikong si Ralph Recto sa kanyang mother's side at mula naman siya sa mayamang angkan ng mga Lopez sa kanyang father's side. Graduate si Len ng Management Economics sa Ateneo de Manila University at malapit siyang kaibigan ng ilang kilalang tao gaya ng dating Vice Mayor ng Quezon City na si Joy Belmonte, anak ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na si Luli Arroyo at ng mismong kapatid ni Noynoy na si Chris Aquino. 38 years old na siya noong panahong kumalat ang balita ng relasyon nila ni Noynoy. Ika-29 ng Nobyembre 2010 nang makita na magkasamang nagmimerienda si Noynoy at ang stockbroker na si Len Lopez sa Myron's Place sa may power plant mall ng Rockwell Center at muling namataan na magkasama noong ika-8 ng Enero 2011 na nanonood ng isang concert sa CCP. Pebrero 2011, inamin ni Bolsy Aquino na nagde-date ang dalawa. Pagkatapos nito ay wala nang naipabalita ukol sa dalawa at tuluyan nang nawala sa radar ng media. Number 9, Mary Louise Calika. Si Mary Louise o Bunny Calika ay isang 27-year-old na teacher na nagtuturo sa mga Koreanong estudyante. Sinasabing noong 2007 pa magkakilala ang dalawa at nito lamang 2011 nagkaroon ng komunikasyon. Ika-16 ng Mayo 2011, kumalat ang larawan ni Noynoy kasama si Bunny sa reunion concert ng bandang Hot Dog. Naipabalita na bago pa ang date nila sa concert ay naghapunan sila sa bahay nito sa Bahay Pangarap kasama si Chris Aquino at mga anak nito na si Josh at Bimby. Ayon kay Chris ay tinanong daw ni Bimby si Bunny ng "Are you my tito's girlfriend?" kung saan sinagot naman siya ni Noynoy ng "No, but I hope so." Nang lumabas ang mga larawan nila ay nasambit na lamang ni Noynoy na "If ever I get the chance to go out on a date, it seems I invited the entire Filipino people to join me on that date. And I wonder who gave them that right." Hindi na lumampas sa dating stage ang relasyon ni Noynoy at Bunny at gaya ng iba pa ay nawala na lamang ito. Number 9, Grace Lee. Si Grace Lee ay isang Koreanang television host, disc jockey, film distributor at businesswoman. Una silang nagkita ni Noynoy noong Hunyo 2011 kung saan co-host si Grace para sa inauguration ng Korea Electric Power Corporation. Nakasuot noon si Grace ng traditional Korean costume o hanbok at sinabi ni Noynoy sa kanyang speech na si Grace at ang mga babae sa Cebu bilang mga gwapa o magaganda sa Tagalog. Nagbiro pa siya na baka doon na siya ikasal. 2 beses pa nga nag-cruise ang kanilang landas noong Pebrero 2011 nang interviewin ni Grace Lee si Noynoy sa radio program na Good Time sa Magic 89.9 at noong Nobyembre 2011. Nagkaroon ng pagkakataon na magkita silang muli nang magsilbi bilang interpreter si Grace Lee nang mag-state visit ang South Korean President na si Lee Myung-bak sa Malacanang. Muling nakasuot ng hanbok si Grace Lee.
Pebrero 2012, inamin ni Noynoy na nagkikita sila ni Grace Lee. Madalas silang magkita sa iba't ibang okasyon hanggat makumpirma pagdating ng Abril 2012 na hiwalay na sila. Enero 2015 pa inamin ni Noynoy sa interview sa kanya ni Vice Ganda sa palabas nitong Gandang Gabi Vice na nagkaroon na nga sila ng relasyon ni Grace Lee. Number 10, Patricia Ann Roque. Si Patricia Ann o Trisha ay dating child star, winner ng Little Miss Philippines sa programang Eat Bulaga at reporter para sa TV5. Graduate siya ng kursong journalism sa UP Diliman. Siya ang pinakabata sa edad na 22 years old na nailing bilang isa sa mga naging karelasyon ni Noynoy Aquino. Nachismis din daw na siya ang dahilan sa hiwalayan ni Noynoy at Shalani Soledad. Ngunit, makailang beses nang itinanggi ni Trisha ang anumang aligasyon ng pagkakaroon nila ng relasyon. Aniya, ang huling beses na nag-report siya ukol kay Noynoy ay sa unang linggo nito sa pagkapangulo. Sa huli, maging si Noynoy ay itinanggi na may anumang romantikong relasyon na namuo sa kanilang dalawa. Number 11, Pia Wurtzbach. Bago pa manalo bilang Miss Universe ay nalink si Pia kay Pangulong Noynoy. Marso 2015, kumalat ang balita matapos ma-interview ni Chris Aquino si Pia sa TV show na Aquino and Abunda Tonight, kung saan nagde-date ba sila ni Noynoy. Hindi ito direktang sinagot ni Pia at sinabing sila ay nag-uusap lang. Aniya, I know him, I talk to him, yes, he's very fun to talk to. Ika-20 ng Disyembre 2015, opisyal na kinoronahan si Pia bilang Miss Universe. Ang kumalat namang balita na posibleng relasyon ni Pia at Noynoy ay naglaho na lamang, pero bago ito ay nakapagkomento pa ang bunsong kapatid ni Noynoy. Noong kumakalat pa lamang ang chismis na gusto na daw nilang magkakapatid si Pia para kay Noynoy. Ngunit tingin niya ay hindi gusto ni Pia si Noynoy at nagiging mabait lamang ito kaya pinauunlakan ang pakikipag-usap nito sa kanya. Tingin niya ay focus pa noon si Pia sa preparasyon para sa Miss Universe. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi niyo sa kasaysayan ng love life ng Philippines' first Bachelor President, Noynoy Aquino? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.